Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Gayon din sa lahat ng inyong mga listeners at ating mga kabarangay. Ako po si Daisy, 43 years old, housewife at may anak na 2. Isang 10 years old at isang 6 years old. At dahil isa po akong housewife, ay talagang araw-araw ko pong nasusubaybayan ang inyong programa. Lalo na po nitong mga nakaraang taon na pareho na pong pumapasok sa eskwelahan ang aking 2 anak. At naiiwan ako mag-isa sa bahay. Ang asawa ko naman pong si Jo Marie ay may-ari ng isang talyer. At kahit papaano naman po ay masasabi ko na sapat ang kinikita ng kanyang maliit na negosyo para tustusan ang pangangailangan naming pamilya. Pero sa totoo lang po Papa Dudut ay nami-miss ko rin ang magtrabaho. Bago po kasi ako naging full-time housewife ay isa akong medical technologist at ako pa nga po ang naging breadwinner sa aking nakababatang kapatid sa loob ng mahabang panahon. Matapos parehong pumanaw ang aming mga magulang dahil sa isang aksidente noong ako ay nasa kolehiyo. Ang sumunod po sa akin ay si Mariel, 40 years old at pamilyado na at nagmamanage ng isang maliit na tindahan. At ang bunso naman po namin ay si May, pamilyado na rin at isang direct seller ng isang cosmetic company. Mahal na mahal ko po ang aking pamilya, Papa Dudut. Ang aking mga kapatid. Lalo pa noong pumanaw na ang aming magulang. At kaming 3 na lamang ang naging magkakampi sa mundo. At masasabi ko rin po na napaka-close namin sa isa't isa. Na siya nga rin pong sigurong dahilan kung bakit naging masaya kaming 3 sa buhay single sa loob ng mahabang panahon. 30 anyos na po ako nang magkaroon ako ng una kong boyfriend. At etong mga kapatid ko ay parang leader din talaga nila ako. Dahil matapos kong magka-boyfriend ay nag-boyfriend na rin po sila. At pareho na rin silang nasa mid to late 20s nang magkaroon ng boyfriend. Hay nako May, nakakainis na yung mga hagikik mo dyan ha. Baka mamaya hindi namin alam sinagot mo na yung si Leonard ha. Hoy, hindi pa no. 2 months ko palang kilala tong tao. At saka sa totoo lang, kahit naman gustong gusto ko nang sagutin hindi ko magawa dahil inaalala ko si ate. Oh, bakit naman ako nasali sa usapan? Hay nako, kasi nga mapamahiin ka diba? Na kapag naunang magkaroon ng boyfriend o asawa yung mga nakababatang kapatid kesa sa panganay, ibig sabihin tatandang dalaga yung panganay. Sa pag-aasawa lang naman ata yon. Bakit? Huwag mo sabihin sa amin na balak mo nang asawahin yung Leonard na yan, ha? Ate, ang cute niya kasi. Baka hindi na ako makakuha ng ganun kagwapo. Gusto ko maging artistahin din yung mga magiging anak namin. Sus! Paano kung lahat magmana sa'yo? Di bokya! He! Wisit ka talaga. Oy, pero ate, may punto tong si May Maski ako, nahihirapan na tuloy akong pumili ng lalaking lalandigin ko dahil baka maunahan din kita. Ang tanong, kung lalandiin mo, papatulan ka ba? Ay, tumigil ka nga! Bunso ka lang Ay nako, ang tataas pa ng energy nyo. Parang wala kayong mga pasok sa trabaho bukas, ha? Pero hindi nga ate, yung si Remar, parang okay naman Pwede na rin. Pero parang mukhang boring naman si Remar ate. Okay lang yun, pagpapracticean lang naman ni Ate Daisy Uy, grabe! Hindi ako ganun, ha? Ay sus! Yung mga ganyang tingin, parang may lihim na pagtingin. Huli ka ate! Hindi, Fred ko lang yon, no? So binasted mo na? Di ba? Oh, ayun naman pala Ate, sagutin mo na si Remar. Ano ba bang inaalala mo? Pareho naman kami nagtatrabaho ni May. 30 anyos ka na. Tapos, mahal mo naman si Remar. O, bigo! Alam ko na. Uy, anong gagawin mo sa cellphone ko? Hi Remar! Gusto ko lang sabihin sa'yo na... May, akin na yan! Kaya yung gagawin mo. Dali, baby! Yagis mo sa akin! Uy! Isa ka pa
Sinagot ko po si Remar dahil na rin sa pag-uudyok ng aking mga kapatid, Papa Dudut. Siya po ang naging first boyfriend ko. Ngunit sa kasamaang palad ay naghiwalay din po kami matapos lamang ng ilang buwan dahil nahuli ko siya na nambababae. Dito ko nga po naisip na mukhang totoo nga po siguro yung sinasabi nila na yung mga tahimik at mukhang mababait daw ay nasa loob ang kulo. At dahil nga sa unang boyfriend ay sobrang naapektuhan po ako sa panloloko ni Remar. Lahat po ng insecurities ay inabot ko na. Pangit ba ako? Saan ako nagkulang? Minahal niya ba talaga ako? Pero mabuti na nga lang po at naroon ang aking dalawang kapatid. At kahit na papaano ay meron akong naging karamay sa aking pinagdaraanan. Kaya naging madali na rin sa akin ang makabangon mula sa depresyon na sinapit ko kay Remar. Pero siguro nga po ay natroma ako kay Remar, Papa Dudut. Dahil matagal-tagal din bago ako nagkaroon ng boyfriend. Meron naman po mga nanligaw sa akin pagkatapos niya. Pero naging mahirap na po sa akin ang magtiwala. Pero mga 1.5 taon mula nang magkahiwalay kami ni Remar, ay muli po akong umibig. At eto na nga po si Jo Marie, ang aking naging asawa. Bukod po sa may itsura si Jo Marie kumpara sa lahat ng mga nanligaw sa akin ay nagustuhan ko po siguro sa kanya ay talagang magkaiba sila ni Remar. Sa unang tingin po kasi ay mukha pang bad boy si Jo Marie. Tahimik, hindi masyadong nakikihalubilo at may pagkaprangka. Pero pag kaming dalawa lang po ay sweet naman siya sa akin at mabait. Kaya naman hindi ko rin po masyadong masisi ang mga kapatid ko kung hindi nila ito masyadong gusto noong nakilala nila ito. Meryl, May, kaya namin kayo inanyayahan na mag-dinner ngayon kasi may gusto kaming i-anunsyo ni Jo Marie. Ano yon, ate? Kami na. Wow! Congratulations! Congratulations sa inyo, Kuya Jo Maria! Salamat. Kailan pa ate? Nung makalawa lang. Nasabi niyo na rin ba sa pamilya ni Kuya Jo Marie? Oo, nabanggit naman ata niya. Hindi ko pa sinasabi. Bakit naman hindi? Nasa probinsya naman sila eh. Hindi naman kami close sa mga magulang at mga kapatid ko. May kanya-kanya na kaming buhay at hindi ko rin nakikita kung ano pang silbi ng pagsasabi sa kanila. Buhay ko naman to at desisyon ko naman to. Ganon? Parang ang lungkot naman yata nun. Bakit malungkot? Ano kasi, ang ibig kong sabihin, kami kasi ni na ate, close kami. At saka 'di ba, mawala ng lahat pero yung pamilya nandyan, tsaka hindi kayo iiwan. Ang ibig sabihin ni Meryl, ano kasi 'di ba, ulila na kaming 3. Kaya close kami. Kumbaga, kaming 3 na lang yung pamilya talaga. Oo, alam ko naman yun. Hindi mo naman kailangan ipaliwanag. Boss ko yung tumatawag. Excuse me labas lang ako. Ate, medyo nakakainis yung boyfriend mo Oo nga ate, ang nega. Kasi naman kayo, bakit nyo pa kailangan itanong yun? Napaka-awkward. Aba, malay ko naman na ganun sila nung pamilya niya. Wala naman akong ibig sabihin dun sa tanong ko Oo nga ate. At saka, parang okay lang naman dun sa boyfriend mo. Ikaw lang defensive. Ako? Defensive? Hindi kaya. Ang akin lang naman, unang beses nyo nakasama yung tao ng matagal-tagal at hindi lang hi hello. Ayoko lang na matrauma yung tao. Ewan ko. Pero yun na nga yun, ate. Unang beses na nakasama at nakausap namin yung Jo Marie na yan, ang bigat pa. Anong gusto niya mangyari? Wala. Sinasabi ko lang. Ay nako, nililigawan pa lang ako ni Jo Marie, ramdam ko na hindi na kayo masyadong boto sa kanya. Hindi naman sa ganun ate. Meron lang talagang mga tao na, alam mo yun, hindi mo ka-vibes.
Pero syempre, dahil siya na ang pinili mo at boyfriend mo na siya, edi syempre, kami ni Ate Mary lang mag-a-adjust. Ayan na siya, pabalik na. Daisy, mukhang kailangan nating umalis na rin kaagad pagkatapos. May emergency si boss eh. Kailangan kong bumalik sa opisina. Ganun ba? O sige, kunin na rin natin agad yung bill. Sa madaling sabi ay hindi po talaga naging magkasundo ang aking mga kapatid at si Jo Marie Papadudut. Sa katunayan po ay hanggang sa posible ay hindi ko ipinagsasabay si Jo Marie at ang aking mga kapatid kapag may lakad. Ngunit sa tingin ko ay naging pabor din naman po ito sa kanila dahil ramdam ko na kapag isinama ko si Jo Marie sa mga reunion o lakad ng mga kamag-anak ay tipid makipag-usap at makisalamuha sa amin ang mga kapatid ko. At si Jo Marie din naman po ay hindi rin nagugustuhan na isinasama ko siya sa mga lakad namin ng mga kamag-anak ko. Kaya nang tumagal po ay talagang hiwalay na po ang mga lakad namin ng mga kapatid ko at mga lakad namin ni Jo Marie na naging medyo stressful po para sa akin dahil parang hinahati ko rin ang aking oras at ang aking pagkatao. Pero sa totoo lang po Papadudut ay kapag kasama ko ang mga kapatid ko ay pakaramdam ko na mas malaya at kampante ako sa mga kilos ko. Hindi ko po alam kung dahil lang sa habit at dahil sila na kasi ang aking comfort zone kaya mas totoo ako kapag sila ang kasama ko. Kapag si Jo Marie po kasi ang kasama at kadate ko ay ako naman ang parating nagpaparaya. Bukod pa dyan ay medyo pamarya Clara po kasi ako kapag si Jo Marie ang kasama ko. Samantalang kapag mga kapatid ko ang kasama ko ay pwede akong tumawa ng malakas at kumilos ng magaspang. Hindi naman po sa pinagbabawalan ako ni Jo Marie at kinokontrol ang pagkilos ko Papadudut. Pero sa tuwing nagpapakita po kasi ako ng kilos na magaslaw, ay tinitingnan niya ako na parang kahiya-hiya yung kinikilos ko. Kaya naman sinanay ko na lamang ang sarili ko na maging pinong kumilos kapag si Jo Marie ang kasama ko. Halos lahat po ng desisyon sa relasyon namin ni Jo Marie ay siya ang nasusunod. Mula sa restaurant na kakainan namin, sa sining panonoorin, sa oras at araw ng date namin ay halos siya lahat ang nasusunod. At sa mga pagkakataon na ako ang nasusunod ay pakiramdam kong humahanap talaga siya ng butas o dahilan para isumbat niya sa akin na nasayang ang oras at pera namin dahil sa maling desisyon ko. At pati na rin po sa paggamit ng proteksyon ay si Jo Marie pa rin ang nasusunod. Para maiwasan na mabuntis ako ng hindi planado, ay noong unay sinasabihan ko si Jo Marie na gumamit kami ng proteksyon. Pero ayaw niya. At ang isinusumbat pa niya sa akin ay wala daw ba akong tiwala sa kanya na malinis siya at walang sakit kaya gusto ko ng proteksyon. At kahit nasabihin ko pa sa kanya na hindi naman yun ang issue ko. Kung hindi ay yung aksidenteng pagkakabuntis ay hindi niya ito pinakikinggan. Nagtatampo pa siya sa akin. Kaya pumapayag na rin po ako na hindi kami magproteksyon. At tulad nga po ng kinakatakutan ko ay nabuntis po ako, Papadudut. Han, may sasabihin sana ako. Ano yun? Han, delayed ako. Ha? Anong delayed? 2 buwan na akong hindi nagkakaroon. Ano? Han, baka buntis ako. Imposible. Tuwing ginagawa naman natin yan kapag safe ka lang, di ba? Oo nga, pero ewan Ito na nga nangyari. Ay nako. Baka nagkamali ka lang ng bilang. Ano ba naman yan, Daisy? Magbibilang ka na nga lang Yun na nga lang ang gagawin mo. Pumapalpa ka pa. Nagbibilang naman ako Kung nagbibilang ka,
bakit nabuntis ka? Syempre kasi diba, tansyahan naman talaga kapag calendar method. Anong tansyahan? Tanga ka ba? Ikatlong girlfriend na kita. Wala naman ako nabuntis doon sa dalawa kong ex. Hindi rin naman kami gumagamit ng proteksyon. Ibig sabihin, ikaw yung may mali. Ikaw yung hindi marunong magbilang. Tama ang bilang ko! Pipilit mo pa eh. Yan na nga bunga ng pagkakamali mo. Kasi naman, Jo Marie, sabi ko naman sa'yo na magproteksyon tayo, ayaw mo. So ako pa? Ako pa masama? Ako pa mali? Ikaw yung tatanga-tanga? Di ako tanga. Ikaw ang tanga. Ano sabi mo? Wala. Ako? Tanga? Umayos ka, Daisy ha? Nahawaan ka na yung mga kapatid mong magagaspa ang bunganga. Pasensya na. Nasa stress lang ako eh. Ano nang gagawin natin? Di ano pa? Kailangan na tayo magpakasal. Magpakasal? Pero pa ba dapat? Nandiyan na yan eh. Handa na ba tayong ikasal at magpamilya? May magagawa pa ba tayo? Ano gusto mo? Ipa-abort natin yan. Pumatay tayo ng tao. Hindi. Yun naman pala eh. Buwisit na buhay to oh. Matapos ko pong mag-pregnancy test at mapatunayan namin ni Jo Marie na buntis ako, ay agad po naming plinano ang aming pagpapakasal. Mabuti na nga lang po dahil nang mga panahong yon ay nakaipon na rin po ako at kahit na papaano, at si Jo Marie naman ay maayos naman ang kita sa kanyang pinagtatrabahuhan. Pero sa totoo lang po ay isa rin yon sa mga isinumbat sa akin ni Jo Marie Papadudut. Yung pinag-ipunan niya kasi ng matagal para sana magtayo ng sarili naming talyer at negosyo ay napunta na tuloy sa aming pagpapakasal at paghahanda sa pamilya. At dahil din sa aksidenteng pagkakabuntis ko ay hindi inaasahang gastos ay kinailangan tuloy ni Jo Marie na ipagpaliban muna ang kanyang pag-resign at pagtatayo ng sarili niyang negosyo. Pagdating naman po sa mga kapatid ko ay talagang dinamdam po nila ang aking pagkakabuntis at ang biglang pagpapakasal namin ni Jo Marie. Sa loob kasi ng mahigit isang dekada ay kaming tatlo lang ang palaging magkakasama at naging pamilya. Tapos sa isang iglap at halos isang taon pa lang mula nang naging kami ni Jo Marie ay nabuntis kaagad ako at kailangan ng bumukod sa bahay naming magkakapatid. At sa totoo lang Papadudot ay napakabigat din ang loob ko na iwan ang mga kapatid ko at magpakasal. Pero wala na nga akong nagawa. Isa namang kiss ulit dyan sa ating couple. Okay, matapos nating mapakinggan ang speech ng ating best man, pakinggan naman natin ang speech ng ating maid of honor. Si Mariel, ang sumunod na kapatid ng ating bride na si Daisy. I'm sorry sobrang emotional lang talaga ako ngayon. Ay, ganun? Grabe namang iyak yan. Panglamay! Labag ata sa loob mo ang kasal na to, friend, ha? Si May na lang muna. Okay, sige, unahin na natin si May, ang bunsong kapatid ni Daisy, habang nagpapakalma tong si Mariel. Waiter, pagbuksan nyo na ng isang bote ng alak tong maid of honor natin. Dali Magandang gabi po sa inyong lahat. Hoy, ano ba yan? Mukhang iiyak na rin tong isang to. Hindi. Sige, kaya ko to. Pagpasensyahan nyo na po kaming dalawa ni Ate Meryl kung medyo emosyonal kami ngayong araw na to. Sa loob po kasi ng mahigit isang dekada, matapos pumanaw ng aming mga magulang, kaming tatlo ng magkakapatid ang nagdamayan at naging isang pamilya. Mula po nang namatay ang aming mga magulang, si ate na po ang tumayo na magulang namin ni Ate Meryl. At bilang panganay namin, masasabi kong hindi matatawaran ang kabaitan at suporta na ibinigay niya sa amin ni ate. Kung hindi po dahil sa kanya at sa mga sinakripisyo niya po para sa amin,
Baka napariwara o napahamak na kaming magkapatid. Kaya po ngayon, sobrang bigat sa aming loob na bukas. Pagising namin, wala na si ate sa bahay. Wala nang gigising sa amin para mag-breakfast. Wala na kaming ibubuli ni Ate Meryl. At higit sa lahat, wala nang magluluto sa amin ang mga paborito naming ulam kapag masama yung pakiramdam namin. At mababakante na yung isang upuan sa hapagkainan. At hindi na rin kami magsisiksikan sa sofa kapag nanonood kami ng paborito naming pelikula. Ate Meryl, ikaw na. Okay na ako. Ate, sobrang mamimiss ka namin ni May. Pero sa totoo lang ate, nitong mga nakaraang buwan, sobrang nagsimula ka na rin naming mamiss ni May di ba May? Mula kasi nung nagka-boyfriend ka, nung naging kayo ni Kuya Jo Marie, mula sa full-time kapatid, naging half-time ka na lang sa amin, at ngayong kasal ka na, magiging part-time ka na lang na kapatid namin. Baka nga seasonal na nga lang eh. Sobrang bilis lang din kasi ng mga pangyayari, ate. Isang araw nagtatawanan tayo, nagbabangayan, tapos naguunahan sa CR kapag umaga. Isang araw, wala ka na sa bahay, may asawa ka na, magkakaanak ka na. Basta ate, ito lang ang pakakatandaan mo ha. Andito lang kami ni May palagi para sa'yo. Maaring maging iba yung priority mo ngayon, pero tandaan mo na sa amin, sa akin, ikaw ang pinaka-importante. Kayo ni May ang priority ko. Kuya Jo Marie, alagaan mo si ate ha, please. Sobrang matiisin niya, hindi lang niya nagsasabi, pero minsan may dinaramdam na pala. Ganyan siya kamasakripisyo para sa amin. At alam kong ganun din siya sa'yo. Kaya sana alagaan mo siya. Huwag mo siyang sasaktan. Please, kuya. Okay, maraming salamat Meryl, May. Parang may pinaguhugutan ha? Jo Maria, narinig mo naman ang request ng kapatid ng ating bride. Ingatan mo raw ang ate nila ha? Teka, seryoso na ang mukha ni groom? Syokot ako ha? Commercial break na nga tayo. Sana ba yung ating wedding singer? Hanggang dito ba naman, Daisy? Magaganyan ang mga kapatid mo? Ha? May masama ba silang sinabi? Napakalit talaga ng utak mo. Pinapahiya na tayo, hindi mo pa alam. At saka ano ba naman yung host na kinuha mo? Napakabakya at bastos ang bunganga. Nakakaya sa mga ninong at ninang natin. Ang honeymoon po dapat namin ni Jo Marie ay nauwi tuloy sa pag-aaway at panunumbat niya sa akin dahil sa sinabi ng mga kapatid ko noong aming wedding reception. Mga bagay na hindi nagustuhan ni Jo Marie. Hindi pa raw nakatulong na ang kinuha kong wedding host ay napakabakya rin ng pag-uugali. Na malamang ay dahil sa inirekomenda daw ito ni Meryl na isa ring bargas ang ugali. Kahit na po noong una ay wala naman akong nakikita na mali sa mga sinabi ng mga kapatid ko. At natawa rin naman sa host, ay nadala na rin tuloy ako ng opinyon ni Jo Marie at naisip ko rin tuloy na napahiya kami sa aming kasal nang dahil sa mga kapatid ko. Matapos po naming ikasal ni Jo Marie ay tuluyan na nga po akong bumukod sa mga kapatid ko, Papa Dudut. Lumipat kami sa isang maliit na apartment na malapit sa dating kwartong inuupahan ni Jo Marie. At dahil nasa south po ang apartment namin at nasa norte naman ang dating bahay namin ng mga kapatid ko ay naging madalang na rin tuloy ang pagbisita ko sa kanila. Sa katunayan po ay mas malimit na nga po sila ang nagkukusang pumunta sa apartment namin kesa ako sa kanila. At tulad ng dati, sa tuwing binibisita ako ng mga kapatid ko ay ilang sila ni na Jo Marie sa isa't isa. At kadalasang umaalis ng bahay o kung hindi man ay nagkukulong sa kwarto si Jo Marie sa tuwing binibisita ako ng mga kapatid ko.
Matapos ko pong manganak ay mas dumalang pa po ang pagbisita ko sa mga kapatid ko. At sa puntong yon ay medyo dumalang na rin po ang pagbisibisita nila sa akin dahil kay Jo Marie. Isa pa ay kung minsan ay nauuwi pa sa pagtatalo naming mga magkakapatid dahil napapansin ata nila na karamihan sa mga desisyon na ginagawa sa bahay, maski na sa sarili ko at sa anak namin, ay kailangang si Jo Marie ang masusunod. Ang sabi nila ay masyado na raw akong kinokontrol ni Jo Marie. Nagbago na raw ang ugali ko at mukha daw akong miserable. Ang sabi ko naman ay nasasabi lang nila ang mga bagay na yon dahil wala pa silang asawa. At hindi nila naiintindihan ang sitwasyon ko dahil sa buong buhay nila. Hindi naman sila nakaramdam na kailangan nilang magsakripisyo dahil inako ko na ang lahat ng paghihirap para sa kinabukasan nila. Maski po ako ay nagulat sa aking sarili nang lumabas ang mga salitang yon sa bibig ko. Siguro ay nasabi ko lang yon para saktan sila at tumahimik na sila. Dahil deep inside ay alam ko naman na tama sila. Totoo nga kung minsan ay pakaramdam kong nasasakal na ako kay Jo Marie. At totoo ngang minsan ay pakaramdam kong hindi ko nakilala ang aking sarili. Mula po ng pagkatalo namin yon ay naging bibihira na lamang ang pagbisita ng mga kapatid ko sa akin. At ramdam ko na unti-unti na rin silang naging cold sa akin. At hindi nga tumagal na sa halip na bumisita ay tumatawag na lang sila at nangungumusta. At nang tumagal pa, maski pagtawag ay hindi na rin nila ginagawa. Pero hindi ko rin naman sila masisisi dahil alam ko na ako rin ang may pagkukulang. At ako ang unang nagpakalayo sa kanila. Eventually ay nagkaroon na rin po ng kanya-kanyang mga pamilya ang mga kapatid ko. At nang mangyari yon ay talagang mas dumalang na ang pagkikita at pag-uusap naming tatlo. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang tumawag sa akin si Meryl. Ibinalita na naloko silang mag-asawa ng isang kaibigan at hiyang-hiya na nanghihiram ng pera. Han, alam mo, kanina tumawag sa akin si Meryl. Minalas sila. Minalas saan? Doon sa negosyo nila, di ba nagtayo sila ng lending? Oh, May nangutang sa kanila ng 500,000. Tapos nung sinisingil na nila, hindi na nila mahagilap. Sila naman tiwala kasi dati nanghiram na yun ng 200,000 para sa negosyo. Nakabayad naman agad. Aktibo sa simbahan. Maayos kausap, mabait. Tapos nung 500k na, matapos magbayad ng unang hulog, nawala nang bigla. Nagtago na. yan ang napapala nila. Alam naman nilang bawal yung pinasok nilang 5656, ginawa pa nila. Nakuha nilang hinahanap nila. Tiwala kasi dahil kaibigan naman ng asawa ni Meryl yung tao. Yun na nga, niloko pa rin sila. Han, kaya nga rin tumawag sa akin si Meryl kahapon. Nangihiram kasi siya kahit mga 30,000 lang daw. Maitawid lang nila tong buwan na to. Bayaran na rin daw ng tuition ng mga bata Si May kasi 10,000 lang ang pwedeng ipaluwal dahil may mga gastusin din. Ikaw, bahala ka kung gusto mong pautangin yung kapatid mo. Han, alam mo naman na matagal nang naubos yung personal kong savings mula nung mag-full-time housewife ako Oo ngayon, ano balak mo? Manghihiram sana ako sa'yo. So, manghihiram ka sa akin ng pera para may ipahiram sa kapatid mo dahil niloko siya ng pinahiram niya ng pera? Oo. Ano yung pambabayad mo kung hindi rin magbayad yung kapatid mo? Han, magbabayad naman si Meryl. Ang pinakamalala ng pwede mangyari, matagalan siya magbayad pero sigurado ako magbabayad yun. Kung yung kaibigan nga nila, niloko sila Tiwala din sila doon. Kaibigan lang naman yun Si Meryl, kapatid ko yun. Daisy, pagdating sa pera, wala kang dapat na pinagkakatiwalaan. At saka yung mga kapatid mo lang naman yan Pamilya ka na.
May mga pamilya na rin yung mga yan. At prioridad na rin nila ang mga pamilya nila. Dapat ikaw din. Han, prioridad ko naman kayo eh. Pero kawawang-kawawa talaga si Meryl nung tumawag dito. Mataas ang pride noon. Alam kong hindi uutang yon kahit na kanino. Kaya sigurado akong down na down sila at desperado ngayon kaya siya naglakas loob na tumawag sa akin. Han, please. Hindi. Ha? Sapat lang ang kinikita ko para sa atin. At hindi ko gagalawin ang ipon ko para ipahirap dyan sa kapatid mong walang kasigurduhan kung kailan makakabayad. Please, nagmamakaawa ako. Paano pag tayo naman ang nagka-emergency? Paano kung tayo naman ang nangailangan? Tayo mangungutang? Hindi. Kasalanan nila yan. Pues ayusin nila. Hindi natin sila kargo kung tatanga-tanga sila. Dahil hindi po pumayag si Jo Marie at dahil wala rin naman po akong pagkukunan ng pera, ay hindi ko po pinautang si Meryl Papadudut. Ang malaking pagkakamali ko rin po ay matapos kasi ng pag-uusap namin ni Meryl ay pinangakuan ko siya na pahihiramin ko siya. Kaya nang tumawag ako sa kanya para sabihing hindi ko siya mapapahiram ay kinailangan ko pang magsinungaling at gumawa ng kwento at dahilan kung bakit kapos kami sa pera. Na sa tingin ko ay natunugan ni Meryl na nagsisinungaling lamang ako. At matapos nga po ng insidenteng yon ay naramdaman ko na mas lalo pang lumayo ang loob sa akin ni Meryl. Pero sa puntong yon ay tingin ko po ay medyo na brainwash na rin po ako ni Jo Marie. Magaling po siyang magpaliwanag at magdahilan sa mga desisyon at pananaw niya na sa unang tingin ay masyadong makasarili o marahas. Oo nga naman at illegal kasi ang pautangang negosyo ni na Meryl. Oo nga naman at hindi namin kargo kung sakaling maranasan nila ang masamang epekto ng mga maling desisyon nila ng asawa niya. Sa sobrang galing na magpaliwanag at magdahilan ni Jo Marie, ay trinato ko sina Meryl at May na parang mga individual na mga tao na responsable sa lahat ng mga desisyon nila sa buhay. Maaring tama naman po si Jo Marie sa kanyang mga paniniwala at pagdadahilan sa buhay. Pero nakalimutan ko po ang isang mahalagang bagay kay Jo Marie. Si Jo Marie po ay isang tao na galit sa kanyang mga kapatid at walang pagpapahalaga sa kanyang pamilya. At sa kasamaang palad ay naimpluwensyahan niya ako sa mga bagay na ito. Nakalimutan ko na mababait na tao at mahal ko ang mga kapatid ko. Ngunit tila pinaglaruan po kami ng tadhana, Papadudut. Mga isang taon matapos nalagay sa pinansyal na krisis si Meryl, ay kami naman ni Jo Marie ang nalagay sa alanganin. Nagkadenggi po si Jo Marie at dahil si Jo Marie lang po ang breadwinner sa amin at kakapanganak ko lamang po sa aming ikalawang supling, ay talagang nalimas halos ang lahat ng savings namin. At dahil na rin po sa guilt na naramdaman ko nang hindi ko pinahiram si Meryl, ay hindi tuloy ako makalapit sa kanila para humingi ng tulong. Naubos na yung savings ko. Meron pa namang natira. Kaunti na lang. Kapag winidraw ko pa yun, magkuklose na yung account eh. Ano? Ilang libo na lang yun. Pambihira naman. Yung TV sa bahay, isang lamon na nga lang muna. Sige na, huwag ka na ma-stress. Ako nang bahala sa babayaran. Ikaw ang bahala? Hindi ka naman marunong dumiskarte. Ay, mga kapatid mo. May! Meryl! Ate, Kamusta ka na, kuya? Okay lang. Maraming salamat at bumisita kayo dito sa amin. ate, ito nga pala, mga prutas para kay kuya. Salamat. Naku, pasensya na ha. Wala kaming upuan dito. Ward lang kasi. Okay lang, ate. Huwag mo kaming alalahanin. Meron naman mga upuan dyan sa labas para sa mga bisita. Daisy, dali mo na sila doon para makaupo na sila at makapagkwentuhan kayo ng maayos. Medyo inaantok na rin ako.
Ha? Oo, sige. Tara, doon tayo sa labas. Ate, bakit hindi mo naman sinabi sa amin na na-dengue pala si Kuya Joe Marie? Hindi ko na naisip kasi syempre, may mga pamilya na kayo, busy na kayo. Ate, ano ka ba? Parang hindi tayo magkakapatid ah. Siyempre, pag may problema, damayan pa rin tayo. Salamat. Salamat sa pagpunta. Ate, hindi ko alam kung sobrang tagal lang ba natin na hindi nagkita. Pero parang ang payat mo na at nangangalumata ka. Okay ka pa ba? Yung mga pamangkin namin, kumusta? Oo. Stress nga ako nitong nakaraang mga linggo dahil na nga sa pagkakasakit ni Jo Marie. Okay naman yung mga bata. Nasa lola muna nila sila para mabantayan. Sa Laguna? Wala na naman kasi magbabantay sa kanila dito eh. Halos dito na ako nakatira sa ospital nitong mga nakaraang 2 linggo. Hindi naman sila pwede dito sa ospital. Bakit hindi na lang kayo kumuha ng yaya na pansamantala? Naku, gastos pa yun eh. Ang laki na nga ng babayaran namin dito. O ito ate, konting tulong ko to sa inyo. Eto rin ate, sana makatulong. Thank you. Maraming salamat dito. Kung kulang pa ate, sabihin mo lang ha. Sobrang nahihiya ako sa inyo. Ate, sino pa bang magtutulungan kundi tayong 3 lang din? Kinapalang ko na po ang aking mukha sa pagkakataong yon at tuluyan na akong nanghiram ng pera kina May at Meryl. At agad naman po nila akong pinahiram. Walang tanong-tanong. At dahil sa kabutiang loob nila ay matiwasay ko pong nailabas sa ospital si Jo Marie at sumapat pa ang natirang pera para makarecover kami sa loob ng 1 buwan habang tuluyang nagpapalakas si Jo Marie sa bahay. Hindi po agad nalaman ni Jo Marie na pinahiram ako ng pera ng aking mga kapatid. Pagkabigay po kasi nila sa akin ng pera ay agad kong binayaran ang aming mga bills sa ospital. Masaya ko pong binalita kay Jo Marie ang pagpapautang sa amin ng mga kapatid ko. Pero nang malaman niya po yon, ay sumama ang kanyang mukha. Bakit kailangan pa daw akong manghiram ng pera gayong pwede naman kaming magbenta ng mga gamit sa bahay? Pero nang sinabi ko po sa kanya ang halaga ng mga bills at mga naipong bayarin sa bahay, ay tumahimik na lang din po si Jo Marie. Alam niya rin na kahit na ibenta po namin ang lahat ng gamit namin, ay kulang pa rin yon sa aming mga babayaran at gagastusin. Alam kong medyo tumama sa pride ni Jo Marie ang pagpapahiram sa amin ng pera ng mga kapatid ko. Kaya naman nang makarecover po siya, ay wala pong sinayang na oras si Jo Marie at dumiskarte para agad naming mabayaran ang mga utang namin. Sa totoo lang po papadudot kahit naman po kasi ganon ang ugali ni Jo Marie, ay ang talent niya po talaga sa pagdiskarte sa buhay. Maliban po sa pagkakadengge ni Jo Marie ay never ko pong naramdaman na naghirap kami. Kahit pa full-time akong housewife. Oo nga't may mga buwan na mahina ang kita niya sa talyer at nagkakaubos-ubos din ang savings namin. Pero never ko po at ng mga anak namin na na-experience ang hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Matapos din po ng pangyayaring yon ay pansamantalang naging close kaming muli ng aking mga kapatid, Papa Dudut. Kung dati halos nagkukumustahan lang kami kapag may okasyon, pagkatapos ng insidenteng yon ay naging mayat maya muli ang kumustahan naming magkakapatid. Matapos ng ilang taon ay naramdaman kong muli na close kami ng mga kapatid ko. At doon ko na-realize na sobrang na-miss ko na rin pala sila. Dahil naging madalas na rin po ang komunikasyon naming magkakapatid, ay na-update na rin po ako sa mga naging buhay nila. Nalaman ko na bagamat hindi maiiwasan ang kadalasang problema sa pera,
ay kahit papaano ay nababawi ito ng magaganda at masasayang relasyon nila sa kanilang mga asawa. At nalaman ko rin po na yung inabot sa akin ni May na ipinautang ay nanggaling pa pala sa biyanan niya. Sa puntong yon ay magkahalong hiya, inggit at kalungkutan ang naramdaman ko. Hiya dahil nang sila ang nangangailangan ay hindi ko sila natulungan. Inggit dahil hindi ko kaklose sa mga biyanan at ang pamilya ni Jo Marie. At kalungkutan dahil na-realize ko na matagal na pala akong hindi masaya kay Jo Marie. Pero sa kabila ng mga katotohanan yan, ay wala rin naman akong magagawa. Alam ko na never kaming magiging singsaya ni Jo Marie tulad ng mga kapatid ko at sa mga asawa nila. Dahil mababa ang pagtingin sa akin ni Jo Marie. Sa totoo lang po papadudot matapos ng nangyari kay Meryl ay naisip ko nang magtrabaho muli para magkaroon na ako ng sarili kong pera. Pero pinagbawalan ako ni Jo Marie. Ang sabi niya bakit pa raw ako magtatrabaho, gayong kaya naman niya kaming buhayin. Alangan naman daw na iasa ko ang pagpapalaki sa mga bata sa katulong. Bukod sa magastos na, ay papatunayan lang daw noon na iresponsable akong ina. Ang lugar ko raw ay sa bahay at wala ng iba. Ngunit dumating na naman ang pagkakataon na kinakailangan ako ng mga kapatid ko papadudot. Noong nakaraang buwan ay nahagip ang anak ni May ng isang pribadong sasakyan. At dahil walang CCTV sa lugar ng pinangyarihan ay hindi rin nahuli ang driver ng sasakyan. Naging kritikal ang lagay ng bata papadudot. Marami ang dugo ang nawala. At dahil sa kasilanan ng naging kondisyon, ay namroblema muli sila sa bayarin sa ospital. Han, binisita namin kanina ng mga anak mo si Tetet. Kamusta na yung bata? Ayun, stable na sa awa ng Diyos. Malaking himala din na walang masamang findings doon sa MRI niya. Di mabuti naman. Han, nangihiram sa atin si May eh. Nasa kalahating milyon na yung bill nila sa ospital. Bakit inabot ng ganong kalaki? Siyempre, ang daming tests na ginawa doon sa bata. Yung MRI lang, magkano nang bayad doon kada pasok. Inoperahan pa yung umusling buto niya. Kasi naman, bakit dun pa sa private hospital dinala? Pwede naman sa public. Han, yun ang pinakamalapit na ospital kung saan nangyari yung aksidente. Pwede namang ilipat pagkatapos Ang sabihin mo, yan kasi si May, misa may pagkasosyal din Han, masela ng kondisyon ng bata. Ang hirap na ipalipat-lipat. Isa pa, syempre gugustuhin lang din nila na mabigyan ng maayos na pangangalinga yung anak nila. Natural lang sa magulang yun. Sus! Ako nga nung na-dengue ko, sa public lang din naman ako nagpatingin. Boy pa naman ako. Kung sa anak natin nangyari yun, dadalhin mo rin sa public? Syempre. Ano tayo, mayaman? Gusto mong mangyari sa atin yung pinagdaraanan ni May? Na nangungutang para lang matustusan ng luho? Han, hindi luho yun Yung kapakanan lang ng bata ang iniisip nila. Hindi naman porket dinala mo sa private, makakasiguro ka nang masusulit mo yung babayaran mo. At isa pa, nag-donate ka na ng dugo doon sa bata, hindi ba? Nakatulong ka na. Han naman! Dugo lang naman yun Siyempre iba yung pera. Anong dugo lang naman? Kung hindi ka nag-donate ng dugo, di sana binayaran pa nila yon. Han, ano ka ba? Pamangkin ko naman yun. Natural lang na magbigay ako ng dugo. Hindi na dapat kinikistyon o kinakwenta yun. Bahala ka. Basta alam mo kung anong punto ko. So hindi na naman tayo magpapahiram sa kanila? Siya. Mag-withdraw ka ng 5,000 sa bangko. Huwag mo nang pabayaran sa kanila. 5,000? Han, 500,000 ang utang nila sa ospital. Daisy, wala akong extra na may papautang sa kanila. Paano kung tayo naman ang mangailangan? Tama na yung 5,000 ko. Huwag ka nang maningil. Lumapit na lang sila sa mayor o kung saang charity. Sa charity? Grabe ka naman. Umiiyak ka? Ewan ko sa'yo.
Hindi po natinag si Jo Marie Papadudut. Talagang hindi siya nagpautang kay May at talagang 5,000 lang ang nilabas niyang tulong para sa pamangking ko. Pero wala naman po akong magawa. Isang dekada na po akong kasal kay Jo Marie at nakasanayan ko nang sa kanya lamang ako umaasa. Isang dekada na po akong housewife at kung sakaling may mangyari kay Jo Marie o sa amin at kinakailangang ako naman ang magtrabaho, sa totoo lang po ay hindi ko alam kung makakakuha pa ako ng trabaho. At kung sakaling makahanap po ako ng trabaho ay hindi ko alam kung magagampanan ko pa yon ng tama. At kakayaning pagsabayin ang pagiging ina sa mga anak ko. Bukod po dyan ay sobrang bigat po ng loob ko dahil alam kong aabot na sa 1,000,000 ang perang ipon ni Jo Marie. Dahil ako po ang nagmamanage ng bahay ay nasa akin ang passbook at ang ATM niya. Alam ko ang password niya. Alam ko rin hindi naman masyadong magiging kawalan sa amin kung sakasakaling pahiramin namin si May ng 100,000. Kahit pa nga 200,000 sa tingin ko ay kakayanin. Pero hindi po pumayag si Jo Marie Papadudut. At ano nga naman ba ang karapatan ko? Pera naman niya yon at asawa lang naman niya ako. Ngunit ang pinaka hindi ko po matanggap ay 2 linggo matapos makalabas ng ospital ng pamangking ko ay bigla na lang akong may nakitang nakaparadang bagong sasakyan sa tapat ng bahay namin, Papadudut. Bumili ng kotse si Jo Marie at nang tinignan ko ang account niya ay kumpirmado nga na nabawasan ito. Cash niya pa itong binili. At sa panlulumo ko ay nawala na rin ako ng lakas na kumprontahin siya. Hiyang-hiya po ako kay May. Sa Diyos, sa aking sarili. Ang inisip ko na lamang po ay hindi naman siguro malalaman ni May na bumili kami ng kotse. Pero sa pagbibiro ng tadhana ay gano'n na nga po ang nangyari. Tita May! Uy, Nico! Ang sweet naman ng pamangkin ko. Hi, Tita May! Hi, Adrian! May! Padalaw ka. Ihahatid ko lang sana itong mga cupcake. Lahat kasi nang tumulong sa amin. Pinag-bake ko nito. Parang thank you na namin. Ganun ba? Salamat. Wow, tita! Mukhang masarap to! Ang ganda ng kotse nyo ah. Bago? Ano? Yes, Tita! Ang ganda nga sa loob eh. Ang luwag. Ang lambot ng upuan. Mukhang bagong-bago pa. Wala yan. Hulugan pa yan. Hindi pa namin tapos bayaran. Hindi. Fully paid na yung sasakyan. Ha? Ganun ba? Alam mo namang hindi ako naniniwala sa hulugan eh. Ang sa akin, kapag wala ka pang pera at wala namang kasiguraduhan, bakit ka pa bibili? Bumili ka lang kapag may pera ka. May? Kumusta na si Tetet? Okay naman. Tara, doon tayo sa loob ng bahay. Hindi na ate. Talagang idinaan ko lang yung mga cupcake. Sige, mauna na ako. May! May, teka! Bakit ate? May, Ate, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag ka na mag-explain. Pera nyo naman yan eh. Pera pala ng asawa mo. Kaya malaya siyang gawin kahit anong gusto niya. May, hindi ko alam na bibili siya ng kotse. Ate, huwag na tayo maglokohan. Alam nating pareho na kahit na alam mo, wala ka rin namang magagawa. Wala ka rin gagawin. Dahil taling-tali ka na dyan sa asawa mo. May, please. Sorry. Sige ate, mauna na ako. May! Boys, doon muna kayo sa kwarto nyo. Bakit, Ma? Basta, may pag-uusapan kami ng papa nyo. Okay po.
Ano pag-uusapan natin? Han, bakit mo naman kailangan sabihin kay May na binayaran mo ng cash yung sasakyan? Ano? At bakit kailangan mo magsinungaling sa kanya? Sa totoo namang cash kong binili yun eh. Wala ka talagang pakialam. Tumigil ka nga. Ang OA mo ha. OA! Jo Marie, yung anak ni May nag 50-50 sa ospital. Nangutang sila kung kani-kanino mabunulang yung kalahating milyong bayarin nila. Hindi tayo nagpautang. 5,000 lang ang binigay mo. Tapos pagdudultula mo pa sa mukha niya na habang hirap na hirap sila sa pera, tayo naman bumili ng mga bagay na hindi natin kailangan. Hoy! Anong hindi kailangan? Kotse yan. Magagamit natin yan. Para sa inyo yan. Pero makakapaghintay naman yan eh. Anong gusto mo? Ipautang ko yung pera ko sa kapatid mo? Sa laki ng utang nun, kailan pa yun makakabayad? Kapag binata na yung mga anak mo at malayo ng loob sa'yo? Ang hirap kasi sa'yo, pamilyado ka ng tao, pero ang priority mo, mga kapatid mo pa rin. Paano sila magiging priority ko? Halos buong buhay ko, inalay ko na sa inyo ng mga anak natin. Oo nga! Andito ka nga! Pero nararamdaman ko na ayaw mo naman dito! Na gusto mo magtrabaho at mabuhay na kasama ng mga kapatid mo! Daisy, may mga pamilya na yung mga yan. Ikaw meron na rin. Hindi ka pa rin nakaka-move on dahil sa pagiging panganay mo. Kabilang pamilya mo. Pero pamilya ko pa rin sila. Mga kapatid ko sila at sa loob ng isang dekada, binigo ko silang tulungan sa mga oras na kailangan nilang tulong ko at wala silang matakbuhan. Samantalang tayo, ikaw, nung tayo nangangailangan, hindi ko na kailangan lumapit sa kanila. Sila na mismo ang nagkusat lumapit sa atin para tumulong. Bla 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 bla. Ang drama mo. Sige na, maganda ka na ng hapunan natin. Ayoko! Ano? Ayoko! Ano ayaw mo? Gusto ko muna magpahinga. Gusto ko muna lumayo. Ha? Hoy, Daisy, huwag mo sabihin na maikipaghiwalay ka sa akin para dyan sa mga katrabaho mo sa kapatid mo. Hindi to para sa mga kapatid ko. Gagawin ko to para sa sarili ko. Hoy! Daisy! Bumalik ka dito! Huwag kang bastos! Nag-alsabalutan po ako sa bahay namin, Papa Dudut. Alam ko pong medyo mabilisan ang aking desisyon, pero sa puntong yon ay hindi ko na rin po napanlabanan ang damdamin ko. Parang ang lahat ng kinimkim ko ng isang dekada kay Jo Marie ay sumabog na lamang ng gabing yon. Kinapalang ko ng mukha ko at nakituluyan ako kina Meryl. Alam ko po kasi na may tampo nga rin sa akin si May, at sa kabutihan ng Diyos ay tinanggap naman po ako ni Meryl. Sa ngayon po ay magdadalawang linggo na ako na nakatira sa pamilya niya. Si Meryl na rin po ang naging tulay upang makausap si May. At sa awa ng Diyos ay nagkaayos din naman po kami. Pinatawad na rin po niya ako. At ang sabi po sa akin ng mga kapatid ko ay masaya sila na sa wakas ay nakatayo na ako sa sarili kong paa. At naipaglabang ko na rin ang gusto ko at ang aking sarili kay Jo Marie. Mula po nang ako ay umalis ay araw-araw kong tinatawagan ang mga anak ko para maramdaman nila na wala silang kasalanan. At para rin mabawasan ang pakiramdam nila na iniwan ko sila. Ipinangako ko sa kanila na babalik ako. Kailangan ko lang magpagaling ng aking puso. Hindi ko pa rin po nakakausap si Jo Marie mula nang umalis ako sa bahay. At ayon po sa huling pag-uusap namin ng mga anak ko, ay pinagsabihan na rin daw sila ng papa nila na huwag na akong kausapin hanggat hindi ako bumabalik sa bahay. Papa Dudut, may bahagi sa akin na nakahinga ng maluwag matapos akong mag-alsabalutan sa bahay. Pero napakalaking bahagi din po sa akin ang natatakot na panindigan itong desisyon ko dahil na rin sa mga anak ko. Natanggap ko na po sa aking sarili na mahihirapan po ako na makipagkasundong muli kay Jo Marie hanggat hindi siya nagbabago. Pero sa pagkakakilala ko po kay Jo Marie ay alam kong malabo na itong lumambot sa akin. At makita, nakapantay niya lamang ako na hindi lang ako asawa niya. Tao din ako na kailangan niyang irespeto.